sobrang taas ng energy mo ngayon at ikaw ay ah, nakikinig pa rin, yan, kahit nasa bandang huli na tayo ng program. Yan. So, magpapakilala po muna ako. Okay ba yung PowerPoint ko, no? Ayan po. So, ako po si Coach Rio. Ginamit ko po ang Herbalife Nutrition as a sports nutrition. Yan. And sobrang amazing yung energy na binigay niya sa akin. Bukod doon, mas bumaba pa lalo ang aking body fat percentage. And almost 7 years ko nang tinitake yung product. And ngayon po, malaking impact po ito sa aking healthy aging, flexibility, and mobility. Yan. So, um, bukod doon, dito sa Virtual Nutrition Club, marami tayong matututunan na hindi mo kailangang bilhin yung informations dahil ilalatag po yan dito sa inyo ng mga wellness coaches. Plus, yung ating mga information ay based on science and sa atin pong tinuturo galing sa mga trainings na naa-attendan sa spectacular and extravaganza. Kaya po, wag po tayo mag-miss ng mga trainings yan po. And bukod doon, syempre meron po tayo yung every Sunday para sa ating spiritual growth para mas maging mabuti po yung ating pakikipagkapwa. Yan. So, more of that. So, proceed na po tayo sa aking topic. Yan. So, ang topic natin for today na pag-uusapan is about how to rev up your metabolism and increase your energy with proper nutrition. So, ito ay article noong July 26, 2023. Matatagpuan lang po natin ito sa herbalife.com. Yan. So ano nga ba yung objective nitong topic na to? So para po mas maintindihan natin kung paano yung katawan natin pinoproseso yung mga pagkain na kinakain natin for optimal function. Di po ba meron minsan naiisip natin no bakit may mga tao na mabagal yung metabolism o yung panunaw nila at meron naman yung ibang tao na sobrang bilis yung kanilang metabolism. Sila po yung matataas yung energy, yung malalakas kumain na kahit kumain ng kumain, parang hindi tumataba. So, intindihin po natin today kung paano po, how to rev up your metabolism, kung paano natin mapapabilis yan yung metabolism at kasabay nun yung pag-increase ng energy. Yan. So, kailangan 100% battery charge tayo every day. So, labas ko lang yung aking mga animations dito. Yan. So, paano ba gumagawa ng energy ang katawan natin? So lahat ng pagkain pwedeng magbigay ng energy. Pero hindi lahat pare-pareho yung effect nito. May mga pagkain na mabilis kang palakasin, pero mabilis ka ring manghina. So meron din namang mga pangmatagalang lakas. So kanina na-explain na sa value of healthy breakfast na kapag yung uri ng pagkain mo ay mataas ang nutrients, lalo na meron kang good complex carbohydrates, healthy fat, uh, and protein, yan ay talaga namang maganda yung binibigay na effect sa katawan natin. Mas babagal ito nga tunawin sa katawan, mas nakakapagbigay ito ng kabusugan at nagbibigay ng dahan-dahan pero tuloy-tuloy na energy. Yan, katulad nung ipinakita nitong turtle sa upper part ng ating screen. Yan. Pero ano naman ba yung problema? Ano yung nagiging problema sa food natin? Katulad ng mga kanina binagit na mga simple carbohydrates o yung mga pagkain na mga processed food. Yon. So ano yung problema ng high glycemic na tinatawag kanina na salita about the value of healthy breakfast. So ito yung mga junk food na sinasabi, yung mga pagkaing matatamis, refined, katulad ng tinapay, soft drinks, chips, pastries. Yan po. So, ito yung mga madaling tunawin. Kaya, konti lang yung energy. Bigla yung energy mo, pero konti lang. Mabilis bumaba ang blood sugar, kaya mabilis ka ring magutom ulit. So, ang resulta nito, sinisigawan ka ng katawan mo, o ng utak mo na kumain ka pa. So, the more na kumain tayo ng mga processed food,
the more tayong magki-crave. So, isa din sa bakit madalas pumapalpak yung ating program, no? Yung malaking dahilan dito yung nilalaktawan natin yung pagkain. Kanina nabanggit na yung skipping of breakfast. So, dahil dito, humihina ka, madali ka pa rin mag-crave ng carbs at mas lalo tayong nahihirapan mag-control sa kinakain. So, ang tanong, masama ba yung carbohydrates? So, hindi ito masama. Mahalaga pa rin ito mahalaga ang carbohydrates dahil ito ang nagbibigay ng energy sa atin. Pero hindi naman ibig sabihin na kailangan puro carbohydrates ka. So kailangan din natin ng protina araw-araw para mas maraming calories ang masunog, hindi lang basta kain ng kain. Yan. So next slide tayo. Yan. Okay, ilabas ko lang ito. Alam niyo po ba na ang katawan natin ay may mahalagang ah, components? Yan. And ah, ito yung muscle, fat, and water. So, ito yung tinitingnan madalas ng coaches natin. So, ano ba yung kahalagaan? Siyempre, kapag nasusupleno ng tamang protein, yung muscle mo, mas malakas ka, mas maganda yung posture mo, mas balance yung katawan mo, hindi ka madaling matumba, and long-term fat burning. Kapag kulang ang muscle mass mo, yan, siyempre, ito yung mga effect, yung um, kulang ka sa balanse. Yan. At tapos mabagal yung metabolism mo. And yung ating fat, nagbibigay sa atin ng energy and protection sa ating organs. So, sila din yung tumutulong sa paggawa ng hormones. Kapag sobrang low yung fat natin, bumabagsak yung hormone at energy. Yan. So, pag mataas din ang fat percentage ng katawan mo, syempre, mas malapit ka dun sa kaninang binabanggit na mga sakit-sakit or yung metabolic syndrome. Ito namang water, kapag hindi ka masyadong hydrated yung katawan mo, yan nakikita mo yung apple no, natutuyo, no. Um, bumabagal ang metabolism, bumabagal yung energy, madali kang tumanda, so hindi ka rin makafunction mabuti. Pero kapag well hydrated ka, maganda ito sa ating digestion, nutrient absorption, temperature control, and detoxification. Yan. So, kanina binanggit na yung ating healthy breakfast as pwedeng meal replacement para sa pinakasimpleng paraan, magagamit natin ito na kapag ka nagmamadali tayo sa umaga, mabilis siyang timplahin. Yan. So, slide number 4. So, kailangan talaga natin ng balanced nutrition. Ano ba yung balanced nutrition na yan? So, sa Herbalife Nutrition, pag sinabing balanced nutrition, 30% protein, 30% good fat, and 40% carbohydrates. Yan. And ano naman yung tinatawag na mitochondria? So sa katawan natin meron tayong powerhouse cell. So siya yung nagsusupply ng energy sa katawan natin. Powerhouse cell, ito po yung mitochondria. Na kapag kumakain tayo, yung pagkain kinakain natin, tinatransfer or kino-convert niya into energy. So nagiging masigla tayo for the whole day. Kaya yung ating katawan ay very high ang energy. Pero kapag mali yung food na kinakain mo, anong nangyayari? Hindi natin nasusuplayan ng magandang energy yung ating mitochondria cells. Kaya kadalasan po ang nararamdaman natin yung madali tayong ma-burnout. So in between sa dalawang picture, yung isa, syempre, may kuryente yung bahay, no? Full of energy, at yung isa, brown out parate or lobat ka. So, importante yung kinakain natin ay full of nutrients plus meron tayong exercise. Yan. Okay, next. There are excellent ways to supply energy to mitochondria. So, ito po yung pagkain at pag-take ng mga supplements. Importante po ito. Bakit? Kasi ito yung nagbibigay ng kuryente sa mitochondria para maging mas energetic tayo eh. Yan. Bukod doon, kailangan din ng katawan natin
yung mga pagkain na tumutulong para mas maging maganda yung mitochondria cells natin. So dalawang um, nutrients yung makaka-help para mas maging mag-supply ng energy sa mitochondria cells. Ito yung nakikita natin sa mga protein shakes or sa mga pagkain may mataas na protina. So yung L-carnitine kung naririnig nyo yan at creatinine. So dalawa lang, ang tatandaan nyo lang dyan kapag creatinine, nagbibigay siya na mas nagbabawas tayo ng body fat at kapag creatinine, nag-maintain ng muscle mass natin. Yan. O yan, 'di ba? L-carnitine, fat loss, and if gusto mo ng mas powerful muscle, kailangan mo creatine. Yan. So ito naman yung mga food sources natin na makakatulong ah, para sa pag-supply ng L-carnitine and creatine. Yan. So, makikita natin yan sa mga Whole Foods din. Makikita din po natin yan sa Herbalife products din po natin. And ito naman po yung mga essential vitamins. Yan. So, labas ko lang ulit. Ay, teka. Ayan. Essential vitamins katulad ng B1 or thiamine used by brain and nervous system. Pagka vitamin B2 or riboflavin counters oxidative stress. Pag vitamin B3 supports some basic brain function. B5, yan, supports important neurotransmitters or yung mga brain chemicals. And sinama na dito yung CoQ10 or yung orbiquinol, stimulates the cell powerhouse to produce more energy, and it is found at every cell in your body and with aging. So the body typically has less of it. Kaya kailangan nagsusupply din tayo ng CoQ10. Sinama din yung iron because iron has a role in creating energy from nutrients. It also contributes to the transmission of nerve impulses, the signal that coordinates the action of different parts of your body. Okay. So sa buhay natin, sa ating katawan, kailangan lang natin ng balance. Yan. So having a lot of energy is often our end goal and feels great, but understanding how to adopt a diet to attain the great feeling can do so much more for you and your overall health. So boosting your metabolism is possible when there is an understanding of how our body produces energy and how different foods affects our blood sugar. Yan. Kaya naman, tanungin po natin ang sarili ngayon, handa ka na bang i-rev up ang metabolism at harapin ang buhay ng mas mataas na energy? Ang sagot dyan, nasa plato mo lang at nasa disiplina mong alagaan ang sarili mo. So let's fuel up the right way and live our best, most energetic lives kasama ang best nutrition, ang Herbalife Nutrition. Ayan. At dahil dyan, maraming salamat po. Back to you, Coach. Thank you so much po, Coach Doc Rio. Thank you po. Sobrang dami pong learnings na naman ang natutunan natin po ngayong umaga. Thank you po, Doc. So, ayan, I think that's our last speakers na po. So, thank you po